Pag-asa officially announced the start of the dry season or tag-init following the end of Amihan or the northeast monsoon. Let's find out more about this with Pag-asa weather specialist Chanel Dominguez. Welcome to the big story, Chanel. Hello po, good evening po sa inyo at good evening po sa mga tagapakinig po natin. So yes po, nag-announce na po ang Pag-asa na pagtatapos po ng amihan season at nasa panahon na po tayo ng tag-init. Pero sa ngayon po, meron tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung huling namataan sa line 315 km east ng Tagum City, Davao del Norte. Ito pong low pressure area ay mababa naman po yung chance na maging isang ganap na bagyo, pero inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Visayas, Carga at Davao Region. Saan natin sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers or mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman po sa ating heat index forecast, inaasahan po natin dito sa may Metro Manila, between 38 to 40 degrees Celsius po ang para bukas. At ang pinakamataas po pala natin na itala ngayong araw ay 46 degrees Celsius dito po ito sa may Dagupan City, Pangasinan. Para bukas, inaasahan din po natin, ganun pa rin po, danger level po dito sa may Dagupan City with 47 degrees Celsius. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Hi, Chanel. Chanel, matanong ko lang, no? Siyempre, ang daming nangangamba ngayong official na yung tag-init. Kahit na medyo late nga, no? End of March. How hot will this tag-init be, this dry season be? Makukumpara ba natin to sa last year na napaka-init at nag-break ng mga world records? Possible po, hindi po natin inaalis din po yung chance na maulit po yung last year din po natin na ganun kainit. Kaya iba yung pag-iingat lang din po para sa mga kababayan po natin. Pero kung mapapansin din po natin, dahil po sa epekto rin po ng mga weather system, katulad po ngayon na low pressure area, medyo mababa din po yung heat index na naitatala po natin. Kung magkakaroon po tayo ng mga ganito pong weather system, possible din po bumaba din po yung mga heat index po natin. So, Chanel, gaano ba kataas yung temperatura na maaasahan natin, yung heat index? Aabot ba ito ng 46 degrees o mas mataas pa doon? Possible po, hindi po natin naalis ng chance na magkaroon. Last year po, kung maalala po natin, umabot din po tayo ng 50 sa mga ibang lugar din po. So, hindi rin po natin naalis ng chance na magkaroon po ulit tayo ng ganito po. Lalo na po, ito start pa lang po natin ng pag-init at papasok po ng Abril po natin, doon po mas lalo iinit ang ating panahon. And sabi mo nga, no, may binabantayan tayong low pressure area. Sabi mo, mababa yung chance na maging ganap na bagyo to. Pero, Chanel, curious lang ako, late ba na magkaroon tayo nitong weather system? Kumbaga medyo, it's been really good weather so far, no, yung February, yung March. May aberya ba or normal lang ito? Normal naman lang po yan. Kung maalala po natin ng mga nakaraang araw, nakaka-apekto din po sa atin ng Intertropical Convergence Zone or yung ITCZ. Ito po madalas po sa ITCZ, doon po may mga nabubuo po mga low pressure area at ito din po yung possible. Yung nangyari din po kaya po tayo may low pressure area po sa ngayon. And Chanel, hanggang kailan naman na inaasahan na tatagal itong tag-init na panahon? Inaasahan po natin, usually po, maabot din po tayo ng mga June po na habang tag-init po. Doon po, after po na magta-transition po tayo into tag-ulan po. Alright, maraming salamat sa iyo, Chanel Dominguez ng Pag-asa.